Uy! Ba't may ganun? Ba't may sumulpot na guess? Nagpapaalam na ako eh. Ano yan? Ba't ganun? Parang ang ganda ng topic mo eh. Hindi ako nakapigil. Napakaganda ng topic mo eh. Pinag-uusapan ba yan? Pinag-uusapan nyo mga demonyo, exorcism, kasamaan, no? At tokayo ko pa, kapangalan ko pa yung si Father, no? Kaya hindi ako nakatiis eh. Sumingit na ako. No? Sumingit? Paano ka nagkaroon ng link? Ano ba yan? Ha? Hindi, nagbabarge. Alam mo naman kaming mga hindi naman masyadong banal, may mga paraan kami, no? Ganun ba nangyari? Tawag yan hacking, no? Ayoko namang matapos yung session mo, yung episode mo ng puro kabanalan ang pinag-uusapan, no? Nagulat ako, sumulpot bigla. Ano, nagpaalam muna kay ano? Oo, lalo na ngayong araw na ito eh. Dami masasamang tao ako nabasa eh. No? Hindi mo ba nakuha nyo? No? Sakto-sakto sa topic nyo eh. No? Oo nga eh, kaya nga ako napapaisip din eh. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako makapasok dito bago matapos ang linggo, bago magsimula ang Holy Week. Hindi mo ako papayag. No? Parang ano? Oo. Teka, ang tanong ko, galing ba kayo sa ilalim? Doon sa medyo mainit? Medyo, dahil marami ako nakasalubong eh. Nakasalubong ko si Harry Roque, nakasalubong ko si Bobby Tiglao, no? Nakasalubong ko si Panelo, nakasalubong ko si Pulong, nakasalubong ko si Bebot Alvarez, nakasalubong ko yung spokesperson ng Chinese Embassy, no? Kaya umahon na ako, no? Umahon na ako dahil sakto yung topic ko. Galing din ako tao eh, nakita ko. Today lang. Today. Galing din ako diyan kanina, medyo napapaso pa nga ako eh. Talaga? Sabi sa akin ng pinaka-boss diyan, hindi pa oras. Si Llamas, medyo malapit ka nang kunin. So, bago mo ko i-set up, tumalo na ako. Okay. Ito, may nagtatanong lang kasi medyo concerned, no? Naghapunan na po ba kayo? Kasi mainit ang ulo kahapon eh. Medyo. Okay. Sige, nandiyan na. Natutunan ko kagabi na ang hirap eh. Umabot ng halos 2 oras eh. Hindi ko pa kumakain. Tapos yung nag-imbita sa'yo, kumakain naman sana. Parang hindi makatarungan eh. No? Tapos pinabanggit. Tapos naman, hindi naman pala makatarungan. Akala ko biglang akala ko yung pasok niya pa sa screen, parang Judas talaga, gumaganon pa. Galing doon sa corner no? Nabasa mo na ba yung The Gospel according to Judas? Ano yun eh? Boss, hindi ba pot boiler yan? Oo, pero medyo consistent siya doon sa isang writer na nagsulat nung, ano ba yun? Yung babae? The Passover Plot. Nabasa ko yan nung college eh. The Passover Plot. Parang, may lohika naman na si Judas, yung pinakamatalino, pinaka-intellectual sa mga apostoles, at pinaka-political. No? Hindi ko naman sinasabi na yung political analyst ay Judas. No? Pero... ibig sabihin, si Judas parang siniraan lang ng mga sumulat ng gospel. Ganun ba yun? Hindi naman. Pero parang ibig sabihin, siya yung pinakamatalino sa apostoles. Dahil yung mga apostoles, mga karaniwang tao, di ba? Mangingisda. Tax collector, di ba? Si St. Paul naman. Matalino si St. Paul. Hindi siya kasama sa original eh. Di ba? Siya yung abogado eh. Matalino rin yan eh. Parang si St. Luke, isang doktor. Di ba? Yan yung mga kwan. Pero yung original, ang matalino dyan si Judas Iscariote. No? Ang matalino sabi no, yung Diyos, alam na may gagawin siya. Ibig sabihin, dahil Diyos siya eh. Di ba? Alam na may gagawin si Judas. At pinayagan niya. Dahil hindi na consummate yung buhay ni Kristo. Hindi siya naipako sa krus kung walang nagtraidor. No? Yeah. Parang yun naman yung sinasabi ng iba na mga defender ni Judas. Pero ibang usapin pa yon. Sa ibang topic na natin pag-usapan yon. Yung mga Judas na binabanggit natin at yung mga Judas na na-meet ko kanina. No? Ayun, mga tunay na panyon, tunay na mga taksil. Tunay na mga sige, bago natin pag-usapan yung mga Judas na politiko, may nagtatanong lang. Sabi ni Fedi Hunsay, Sir Christian, may theology background po ba kayo? You speak with conviction about the church. Ganun ba? Ano lang ako? May sarili akong kulto eh.
Siyempre, no? And then ang aking pong master's degree ay gusto hindi maniniwala yung guest natin. Ang aking pong master's degree ay theology, major in social pastoral communication. Hindi lang po halata. Ayan. Ito, napapansin ko naman, nararamdaman ko naman. Dahil, yung dialectical naman tayo, negative tsaka positive. Kabanalan at kasamaan. No? Kaya, ako yung masama eh. Napansin ko rin. Kaya nga pala, bawal tayo maging sarcastic ngayon ha. Pasensya na po. So, seryoso tayo. Kaya sinimulan ko na ng seryoso ng mga Judas at mga traidor. Seryoso yun. Hindi yung sarcastic. Hindi ba sarcastic yan? Hindi sarcastic. Pero di ba nagtuturo ka ng theological journalism? O religious journalism? Dati. Covering religion, basically. Covering religion. Kasi bitang religion. Tsaka matagal din po tayo nag-cover ng religion. Yan. Okay. Ang dami nangyari kanina, no? Oo, tindi. No? Ito, isa. May kwan pa ako. May amoy asupre pa ako eh. No? Naaamoy ko nga dito eh. May announcement eh. Oo, grabe. No? Ito, pag-usapan natin to. Hindi ako handa bigla kayo sumulpot eh. Kaya bigla may mga ganitong titles. Hindi ako handa. Okay. Sino ba handa sa Fox First? Wala nga eh. Nagulat din ako, biglang sumulpot eh. Nag-iimbita ka naman dito. Hindi mo naman sinasabi kung ano topic eh. Sino ako? Si... Huwag sinasabi ko. Hindi ako si... Hindi reklamo yun ha. Hindi reklamo yun. No? Observation lang ha. Parang parang extemporaneous speaking. Sumipot ka lang. Bahala ka sa topic. Sabi ko po siya, talagang bagay na bagay yung topic eh. Ito pag-usapan natin. Nagsalita na yung dating human rights lawyer sa kanyang panayam sa politiko. Okay? Siya mismo umamin, meron daw gentleman's agreement yung si mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, at saka China regarding ayungin. Status quo raw. So ibig sabihin, pagbibigay lang ng pagkain tsaka provision doon sa mga sundalo natin na nakabantay sa BRP Sierra Madre pero walang pagkukumpuni. Unang-una, pag-usapan natin. Ano ba yan? Calibrated ba yan? Tingin nyo? Biglang nagsalita yung dating human rights lawyer admitting this? Well, minsan naman kasi yung mga sinasabi ni Harry Roque, meron siya lang ang nakakaalam ng kanyang layunin. No? Magkasunod kami niyan eh. Nung Lunes ako yung sa Politiscope, tapos kinabukasan siya naman. No? Pero kahapon ko lang nakita. Kahapon ko lang napanood yung kanyang interview at saka yung mga sinabi niya. No? Sabi niya ay gentleman's agreement. Ikaw ba naman maniniwala ka na gentleman si Digong at saka si Xi Jinping? Tapos status quo. No? Anong kagaguhan yung status quo na pinagsasabi? Ang status quo, ini-invade tayo ng China. Ang status quo, sinasakop yung ating EEZ. Ang status quo, nagtayo ng mga artificial islands dito sa ating EEZ and China. Yun ang status quo. No? Ang ibig bang sabihin ay lang kanilang status quo ay pinapayagan na ni ex-President Duterte. Itong mga isla na ito, itong invasion na ito. No? Tapos ang sinasabi pa ay pumayag si Digong na huwag mag-supply ng mga materyales na makakatulong para patibayin yung BRP Sierra Madre. Pag nakita naman ng lahat ng ating mamamayan, yung BRP Sierra Madre, dilapidated, bulok, kinakalawang, no? Kinakailangan mo namang ayusin yun, kundi guguho yun. Mamamatay yung ating mga kapwa Pilipino na nandun, di ba? So, anong sinasabi nila na status quo? Ano yan? I-scotch tape mo? Didikitan mo ng scotch tape ng rugby, yung mga butas-butas, kinakalawang na BRP Sierra Madre. Parang hindi ko maintindihan. Tapos parang proud pa si Harry Roque. Proud pa sila doon sa kanilang kataksilan. Parang proud pa sila doon sa kanilang gentleman's agreement to maintain the status quo. No? Baka kinakailangan na makatulong si Father Ronald na i-exorcise itong mga ito, no? Itong mga ito na hanggang ngayon ay niloloko yung buong bansa. Hindi na nga sila yung gobyerno, buti na lang. Pero sa kabila nun ay pinapakatawanan pa nila yung kawalang hiyaan na ginawa nila, yung kanilang pagtataksil sa ating bansa.
Okay. Hindi naman kaya yun ang goal, no? Kasi nga, pag sinabi mo status quo, ibig sabihin, as is yung ating nabubulok at malapit ng gumuho na BRP Sierra Madre. Wala lang po akong picture ngayon, paki-google na lang po sa mga nanonood. Ilagay niyo po, BRP Sierra Madre Ayungin Shoal. Okay? Do your assignment na lang. Okay? Kasi pag yan ang status ko, hindi naman kaya yun ang goal dyan. Intayin na mabulok. Intayin na gumuho. Para hindi na kailanganing ito away ng kahit sino o ng China. Kasi masisira siya on its own. Pag sinabing status quo, ibig sabihin, no, bumibigay ka sa mga Chinese. Pag sinabing status quo, ibig sabihin, papayagan mong mabulok at gumuho yung ating BRP Sierra Madre at mapahamak yung ating mga kapwa Pilipino na nandyan. Pag sinabi mo status quo, no, ibig sabihin ay pinapayagan mo yung invasion ng China sa ating bakuran, sa ating EEC. Yun ang ibig sabihin ng status quo. Buti binanggit nyo yan, no? Kasi dapat laging ulitin yan, no? Kasi minsan lumalayo yung usapan eh. Di ba ngayon, status quo pinag-uusapan. Lagi, dun po sa mga viewers natin, sa mga listeners, ito po lagi yung tatanungin, bakit ba kasi nandyan ng China? Pwede lang ba ako magpanggap na matalino? Okay lang ba? Siguro mga ilang segundo lang. Minsan naman nakakalusot tayo. Sige. Hindi, kasi dun po sa decision ng Permanent Court of Arbitration, 2016 lumabas yan, sinabi po nila na low tide elevation, yung Ayungin Shoal. Okay, low tide elevation. So walang bansang pwedeng umangkin dyan. Pero kung pasok siya sa exclusive economic zone mo, sa'yo yan. Ito po yung simpleng paliwanag. At dahil pasok na pasok po yan sa ating exclusive economic zone, sa atin po yan. In short, walang paki dyan ng China. Okay, yun lang po. Gusto ko lang po isingit. Pero dagdag ko lang na meron akong isa pang nakasalubong kanina sa ilalim. No? Siya ay isang columnist ng Manila Times. No? Basahin niyo ho yung kanyang column today. No? Ang sabi niya, no? Ang sabi ng columnist na yan, ang pangalan niya ay Bobby Tiglao. No? Na-meet ko siya kanina sa ilalim. No? Sinasabi niya, yung arbitration ruling na naipanalo natin sa UNCLOS, ang pinapaboran ay China. No? Ganun ba? Parang title niya. Yun ang title ng kanyang column. No? Yung arbitral ruling ay pinapaboran ng China. No? At kasama sa kanyang sinulat, tayo ang invader. Tayo nag-i-invade sa China nitong mga resupply mission. No? Medyo galit na galit ako kanina eh. Buti na lang medyo may tubig sa tabi ko eh. Medyo kung hindi, baka bumara yung mga sinabi niya eh. Sa lalamunan ko eh. Kaya, yun isa ko pa na nakasalubong kanina. Isa ko nabasa kanina. No? Huwag niyong kalimutan yung kanyang pangalan, Bobby Tiglao. Ang sabi niya, tayo ang invaders. No? Tayo nag-invade sa China. At yung napanalunan natin na UNCLOS decision ay sinasabi na itong teritoryo na ito ay sa China. No? Ganun ba? Hindi ko maintindihan. Paano nangyari yun? No? Okay, di ba nakalagay po ron sa Permanent Court of Arbitration ruling, wala raw basihan yung historical rights na ng 9-dash line claim ng China. Ibig sabihin, walang kwenta yun. Oo. Drawing yun. Dahil daw in possession sila, no? Nung lumabas yung decision, kung sino yung in possession, hindi na pwedeng galawin. So, hindi ko alam kung anong logic yung ginagamit nung napakatalino na columnist na yon, no? Pero hindi pa doon natapos. May nakasalubong pa ako na isa pa, no? May nakasalubong pa ako sa ilalim kanina, no? Parang busy kayo sa ilalim ah. May apoy-apoy pa ako eh, no? Nakasalubong ako kanina. Teka muna, bago yan. May anong suot nyo kanina? Nakakapa ba kayo? No? Nakakapa ka? Hindi, naka-leather jacket ako eh. Dahil nagmumotor ako eh. Kaya naka-leather jacket ako. No? May kilala ako, mahilig pa mag-leather jacket. Okay, sige. Naka-leather jacket ako. May isa pa ako nakasalubong, no? Anak ng isang dating presidente, no? Si Congressman Pulong. Ang sabi niya ay, bakit sinisisi lagi yung kapatid ko? Bakit laging sinisisi yung vice presidente na siya ay nananahimik sa issue ng West Philippine Sea, ng South China Sea? Ba't siya laging sinisingit? Siya yung laging sinisisi, no?
Bakit parang lagi siya yung pinapako sa krus dito sa usapin ng South China Sea? Hindi naman niya trabaho yan. Vice President siya, Secretary siya ng DepEd. Ba't kinakailangan siyang magsalita dyan? No? Yun ang sinasabi niya. No? Kanina sa kanyang statement. May tanong ako dyan sa statement niya. Total, pinangunahan niyo ako, no? Kasi nilalatag ko pa lang yung pag-uusapan. Pinangunahan ako ng guest, eh. Yan ang problema rito, eh. Malapit ng Holy Week, eh. Kaya nagmamadali na ako. Nakaplano may lakad ba? Magbabiyahe ba ngayong gabi? Nakaplano kasi sa utak ko yung flow ng discussion. Ay, sorry. Sorry na, no? Hindi, nandiyan eh. Nandiyan na. Ayan o. Yeah, pag-usapan na, yan eh. Sige na, nandiyan eh. Sige. Doon sa statement kanina ni... Hindi, okay na, nandiyan na. Palita kaya tayo. Ako na lang yung sasagot ng tanong. Hindi, doon sa statement ni Representative Pulong Duterte, yun nga, pinagtatanggol niya si VP Sara Duterte, hindi raw trabaho ng Vice President tsaka DepEd Secretary yung magsalita tungkol niya sa ginagawa ng China. Pero ito yung telling sa akin eh. Doon sa part ng statement niya, sabi niya, it is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. Ang sinasabi ko, ibig sabihin, yung mga naninindigan pa lang ngayon sa ginagawang pambubuli, pang-water cannon ng China, dinidemonize pa rin China? Diba yung ibig sabihin nun? Yun ang ibig sabihin nun. No? Yun ang ibig sabihin nun. No? Pero isa ko rin tanong ay, si Vice President ba, si Secretary of Education, Sara Duterte, siya ba ay Pilipino? Ano bang nakalagay sa kanyang passport? No? Tingin ko, diba dapat Pilipino para makatakbo ka? Ibig sabihin, hindi ka lang Vice President, hindi ka lang Secretary of Education, Pilipino ka rin. No? Unless hindi ka naman Pilipino, dahil minsan kasi naririnig ko siya nag-mandarin dun sa mga diplomatic functions ng Chinese Embassy. No? Wala na ako sasabihin. Hindi ko na siya i-criticize. Pero habang siya ay Pilipino, no? Kalimutan na natin. Kalimutan na natin siya ay Vice President. Kalimutan na natin siya ay Secretary of Education. No? Pero habang siya ay Pilipino, tungkulin niya na magsalita dito sa issue na to. No? Galing Ibang magsalita yung Ronald Llamas. Napaka-patriotic. I rest my case, no? Yun na lang. No? Mga ganun na. May rest my case na. Hindi ko na i-edit yung statement ni Congressman Pulong. Yung host na lang mag-i-edit, no? Ayan, behave kami. Wala kaming sarcasm. Puro... Ayan, hindi nga kami makapagbiro eh. Marami nagagalit eh. Gusto mo pang kwento ko pa? Yung isa ko pa nakita. Hindi, teka lang. Ang dami nakasalubong. Ang dami ko kasi nakita. Baka maubusan tayo ng oras eh. Hindi, teka lang. Ito muna. Itatanong ko muna. Yung kay... Kasi pinangunahan ako eh. Sige, nandiyan na yung issue ng kay Pulong eh. Di tanong ko na, ano ba yung parang indication niyan na nagsalita siya in defense of his sister at this time? Does it suggest na affected sila ng mga tao na nagkikriticize sa kanila? Kasi hindi naman sila nagko-comment to begin with. Di ba din na sila mandedma? Pero ba't pa sila sumagot? Definitely. Ang suspecha ko baka napanood tayo kagabi. Ay, hindi naman tayo gano'n ka-importante. Hindi, baka naglilipat ng YouTube, nakita tayo, biglang napunta ron, tapos narinig yung host. Baka nanonood ng Devil's Advocate, rerun, tapos sumalpad sa suggested views. Diba? Pero kung na sila, parang medyo nasasaktan. Buti naman. So affected pala. Wala ko manhid na sila, katulad nila Harry Roque at nila Panelo. Ito, speaking of Harry Roque, no? Sino isa? Panelo? Mamaya na yun. Na sinabi niya last week na hindi totoo yung gentleman's agreement na yan. Last week, 19 yata yun, March 19, March 20, sabi niya, hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Wala ba silang parang... We won't even dignify that, sabi niya. Wala ba silang Viber group? Yung pwede mag-usap man lang? Oo nga. Labang ganun. Pwede naman yan, diba? Hindi, pero kung punong-puno na yabang yung ulo mo, no? Hindi ka makikinig sa iba, kahit mga kasama mo. Sige. So, sinabi nyo, dininay ni... parehong magaling na magbagado yan. Sobrang gagaling yan, di ba? Harry Roque, tsaka Salvador Panelo. Pag may kaso ko, kukunin ko.
Diretso bilibid ba? Hindi ko yan. Hindi sarcastic yan. Then tanong ko ganito. Credible ba si Harry Roque to admit that there was indeed a gentleman's agreement? Kung dinideny. Tsaka may mga record naman siya before na nagsalita siya, miskin na spokesman pa siya, dinideny siya ng mismong presidente. So, what makes him credible now? Well, in this case, baka mas credible sa kanya na usually ay hindi credible. No? Very incredible nga yung statement kanina. Yung Chinese Foreign Ministry, yung Chinese Embassy, sila yung unang umamin ng gentleman's agreement. At sila yung unang umamin na si Digong yung nagbigay ng gentleman's agreement. Kaya itong sinabi ni Harry Roque ay buntot na lamang doon sa confirmation. Oo. Kaya kahit wala akong tiwala diyan sa dalawang yan, no? Ay in this case, tingin ko ay pwede nating sabihin na totoo. Hindi, kung ganun. Sorry. Ay pinagmamalaki pa nila. Ibig sabihin totoo, nagsasabi pa pala ng totoo yung Chinese Embassy. Na nagkaroon sila ng gentleman's agreement. No, in this case. Kasi binabasa ko yung kung hindi na ako magkakabisa sa China nito, no? Gusto ko pa naman bisitahin minsan uli. Nakita ko na naman yung Great Wall of China. Nakita ko na yun, nalakad ko na yun eh. Pero maganda China. Anyway, kasi puro kalokohan yung nakalagay dun sa, meron silang 5 questions. Yung Chinese Embassy Manila. Nabasa mo yan? Puro kalokohan eh. Nandun sila sa ilalim, sa ibaba kanina, nandun sila, mas marami sila. No? Hindi kasi, question 1, who has sovereignty over, ayokong gamitin yung pangalan nila eh. Ayungin. Why are the awards of the South China Sea arbitration illegal, null, and void? Diyos ko po, dalhin sagutin lang lahat ng ito. Tapos question number 3, who has broken or repeatedly broken commitments? Ito yung parang ito yung hinahabi nilang kwento, no? Yung sinasabi nila. Ito, basahin ko na lang. The Philippines promised to tow away as soon as possible the warship it grounded on Ayungin Shoal in 1999 but has never honored its word. Di ba dinanay nito? Ni ERAP, ng mga anak ni ERAP, di ba? Dinanay na yan? Oo. Ngayon, parang dinay din ni Harry Roque. Inamin niya yung gentleman's agreement pero hindi naman daw ito tow. Pababayaan lang mabulok at kumuho. Ganun din yan eh. Parang killing you softly yun eh. Yes. Tapos ito, question number 4. Who is the troublemaker? Sabi nila, each time the Philippines delivered supplies to the grounded warship, they had many journalists on board and had them manipulate the videos they recorded to make sensational news and project the Philippines as a victim. Sumagot na rito yung Foreign Correspondents Association of the Philippines. Barado, yung Chinese Embassy. Ganun na yata talaga pag yung bansa mo hindi alam yung konsepto ng free press, no? Akala nila talaga nagmamanipulate ng videos, no? Ilang, I rest my case. Go ahead. Kaya maganda rin yung mga ganitong pagkakataon. Dahil nakikita natin, it brings the worst in people. Katulad ito mga taksil, itong mga makapili, itong mga traidor, na proud pa sila sa kanilang kataksilan. No? Pero at the same time, nakikita natin yung nagsisimulang pagkakaisa. Halimbawa ng ating mga media, yung Foreign Correspondents Association of the Philippines, nag-unite sila, no? Nagkaisa sila. Usually nagdedebate-debate rin yung mga yan, lalo sa inuman. Pero dito talagang united sila, no? Kaya maganda rin pagkakataon nito para ma-unite tayo no? Itong mga pinagsasabi nitong China, ng kanilang foreign ministry, ng kanilang embassy, at yung kanilang mga alipores, at yung kanilang mga tuta dito sa ating bansa, no? Na hindi lamang na-expose, ay nakakatulong para ma-agitate at magkaisa yung mga Pilipino. Kung nabasa mo ba yung mga comments dun sa guesting ni Harry Roque sa Politiscoop noong Tuesday? Hindi. Ano masabi? Grabe! Halos 100% banat at saka mura sa kanya at saka kay Digong, no? Kung babasahin mo yung comment sa Fox First na almost 100% positive, yun dun sa comments dun sa kay Harry Roque, halos 100% negative at puro mura, no? Puro mura. Grabe naman sila. Ibig sabihin galit na galit yung mga tao dito sa mga pinagsasabi nila, no? Tapos meron ka pang isang dating speaker
na nagsalita rin ngayon. Nakita ko rin sa ilalim. No? Ano sabi? Ang sabi niya, dapat si Presidente Bongbong Marcos, no, mag-resign na lang, no, at ipasa kay Vice President Sara Duterte yung presidency para mawala itong tension with China. Sino nagsabi niyan? Sino dating speaker? Speaker Bebot Alvarez. No, nakita ko rin sa ilalim. No? Yun ang sabi niya. No? Wow. Galing Oo. Sorry, sarcastic po yan Sarcastic po yan. Babawin ko lang. Sorry po. Dapat may label. Okay. Mag-resign na lang, ibigay na lang kay Vice President Sara Duterte, no? Para mawala itong tension na ito with China. Ibig sabihin, sumuko na tayo, no? Gawin na tayong probinsya ng China na sinabi naman ni Duterte dati, no? Half seriously, no? Na baka mas maganda pa maging probinsya na lang tayo ng China. Inuulit ka yun. Yun ang ibig sabihin ni Speaker Bebot Alvarez. No, grabe. No? Di ba dapat ang pinagre-resign yung mga hudas na politiko? Yung pinagkakaludo tayo sa China? Baka hindi lang dapat ipag-resign. Paano? Alam ko kasi yung mga hudas nagbigti. Wag naman gano'n. We're not advocating that, no? Hindi, euthanasia. Ano ba yan? Figurative? Hindi yun sarcastic. Legal yun sa ibang mga bansa. Ano yun? Assisted death ang tawag doon. Hindi, balik na lang tayo sa okay lang po ba sa mga ilang nanonood dito? Okay lang po bang mag-sarcastic na lang uli ng konti? Okay lang po ba yung medyo figurative? Konti lang. Kasi pag lahat po, literal, yari tayo eh. Okay lang po ba? Nagpapaalam naman po kami. Okay lang po ba? Pwede raw. Kasi ayoko lang. Alam mo naman ako, pleaser ako no? Oo. Nag-comment mukhang tenext ka rin, boss Watching si Jovi Francisco, no? Kawawa naman tatay ng mga DDS. Birthday pa naman bukas. Puro batikos. Pinupuri nga na. Di mag-switch na tayo. Ano ba naman yung intayin mo mabulok yung BRP Sierra Madre? Baka literal mahulog yung yung mga sundalo natin doon, no? Pero believe talaga ako hindi ko kaya yung makapal din naman yung mukha ko, pero hindi ko kaya yung kapal na mukha ni Harry Roque, ni Panelo, yung mga yan, si Bobby Tiglao, no? Na proud pa sila sa kanilang kataksilan. Parang proud pa sila na galit yung mga mamamayan sa kanila. Proud pa sila na isinusumpa sila ng mga Pilipino doon sa kanilang pagiging mga traidor. Parang hirap ko no? Ang hirap maunawaan. Bakit nga kaya? Actually, inisip ko rin dati, no? Hindi naman sa kanila... Sabi ni Father, yung demonyo raw nabubuhay sa mga trolls, vloggers, no? Tsaka sa mga mga spokespersons. Ganun ba? So, dapat yata ma-exorcise din yung ibang mga yan, no? Ito rin, no? Ito. Seriously. Balik na tayo kasi alam niyo naman, may limit dito sa sarcasm. Pag sumosobra, medyo yung meter, yung pumupula. Mga ganon. Ayan. Okay lang ba, boss? Mukhang busy ka. Hindi. Hindi, okay na. Tapusin na natin to. May ka-text Ganun talaga Hindi, okay na ako. Wala na ako masabi. Pinapangiti lang natin si Mr. Ronald Llamas. Ang daming fans ngayon, no? Ang daming fans, Singit lang ako rito, No? May pagka-setup na lang konti. Hindi ko alam, biglang sumulpot sa frame. Ano to? Bulaga. Kulang na lang, may sungay na. Kaya pala sabi ko, parang umuusok yung computer ko. Sira ba to? Umuusok tapos biglang may lumabas sa mukha. Namumula pa yung mata kanina yan, Hindi ko na kaya sa ilalim kumuha ako ng lubid, umakit na ako sa taas Ang daming mas masasama sa akin. Kaya nireport ko na lang dito sa Fox First. Yung mga galit sa Fox First, tingin ko ganito yung nabivisualize nila sa atin no? Pareho tayo nasa impyerno, pero ako nakatuntong pa yung yung pa ako sa balikat nyo. Tapos yung kumukulong tubig hanggang dito na. Yan. Mukhang ganun Hindi, ito kanina, no? Binabanggit niyo yung mga... Bakit
Ibang mga politiko kakapal ng pagmumukha, no? Hindi, puntahan lang natin yung tama at saka mali, no? Diba nung kabago-bago ni President Duterte, diba, lumabas yung arbitral ruling. That was July 2016. And I remember cabinet meeting yan na live pa yan Diba, nakalimutan ka exact words na sinabi niya, pero parang dating, soft landing. Huwag muna natin gamitin sa China yan. So, nung time na yun, di ba, meron pang binibigyan ng mga benefit of the doubt kasi Chief Architect of Philippine Foreign Policy, baka naman meron siyang diskarte. Pero nung kalaunan, ang dami nang sinasabi, di ba? Piece of paper lang yan, tatapong ko yan, probinsya ng China, yung sinabi niya mag-jet ski siya, alam mo namang kalokohan, pero ang dami pa rin naniniwala hanggang ngayon. Especially, yung naratibo niya, di ba, sinasabi niya, anong gusto nyo? Makipaggera tayo sa China? Na alam naman natin na pag nanindigan ka sa China, hindi ibig sabihin gusto mo siyang igera. I mean, how do you explain that? Alam natin, nasa populist playbook yan Pero bakit ang tagal? Hanggang ngayon meron pa rin nauuto. Well, ibang klaseng hayop si Digong. Hinihiwalay ng mga fans niya, ng kanyang admirers, yung kanyang political positioning doon sa kanyang persona. Ang tingin sa kanya talaga out of the box, the Punisher, no? Ang tingin talaga sa kanya authentic, no? Na kahit napaka-sobrang peke na, ganun pa rin ang tingin sa kanya. Nakuha niya yung timpla Nakuha niya yung timpla. Dahil ngayon lang nagkaroon ng ganyan 'di ba? Ngayon lang nagkaroon ng ganyang klaseng politiko. No? Marami naman tayong mga masasamang mga politiko, pero ibang klase ito No? At ngayon ka lang nakakita ng ganyang klase na pinagmamalaki, napapatay siya ng 100,000 at itatambak sa Manila Bay yung kanilang mga bangkay. No? Ngayon ko lang nakakita niyan. At in a way, may attraction yan No? For lack of a better example, parang yung attraction ni Erap, yung nung pinagmamalaki niya yung kanyang mga kasalanan, parang ang tingin ng mga tao, uy, tunay ito Tunay na tao ito No? Yung mga tao, yung mga politiko namin dati napakahiwalay sa amin napakalayo sa amin. Ito kasama namin Mismo yung aming mga kasalanan ay pinapangatawanan niya. May pagkaganon si Digong Actually, overdrive yung kay Digong. Mas matindi siya kaysa kay Erap. Kanya nga, exactly. No? Exactly. Meron bang crimes against humanity si Erap? Meron bang alleged 35,000 na namatay extrajudicially nung siya ay presidente? Malayo. Ginera lang niya yung MI, diba? Nag-all out war lang siya sa MI. Kumain ng lechon doon sa isang mosque. Tapos kumain ng lechon, no? Then naalala ko yan. Sige, konting background doon sa mga masyadong bata siguro na hindi nakakaalala. Yung sa Erap, siya yung dating Duterte. Very populist, very popular also, no? And ang dami expose sa media in the run-up to the 1998 elections, diba? Lumabas pa yung video niya na naglalaro siya ng baccarat, yung pambababae, pag-yosi. Despite that, diba? Tapos yung Catholic Church, very vocal against him. Pati yung dating Jaime Cardinal Sin. Pero ganun pa rin, nanalo, diba? Erap. At kahit nung bumagsak siya, nung People Power 2, ay napaka-popular pa rin niya. No? At nakasama ko yan Minsan pagkakain kami sa restaurant, napaka-galant. No? Yung tawag ng yung French term doon, galant. Umiikot siya sa mga lamesa, pinupuntahan niya lahat ng mga tao ron at kinakamusta niya. Sa kanya natural yun No? Siya yung isang magaling na host. No? Siya yung inaasikaso. Alam mo, pag pumunta ka sa bahay niya, sisiguraduhin niyang kumain ka muna, no? Yun yung kanya, yun yung attraction niya no? Hindi lang siya gumawa ng mga pelikula para sa mga inaapi, para sa mga downtrodden, para sa mga mahihirap, no? Medyo sinasabuhay niya yan. Kahit hindi naman talaga siya mahirap. No? Sinasabuhay niya. Oo. Naalala ko yan yung ganyan, no? Yung naka-attend na rin ako ng mga gathering niya. Yung siya pa yung maglalagay sa plato mo. Oo, diba? Yun yung kanya, yun ang attraction niya. Okay. Teka, mukhang may naghahanap na sa inyo. Bakit kasi kayo sumusulpot sa programa na to hindi kasi ako nakatiis. Nandun ako sa baba. Ang dami ko nakasalubong na mas masasama sa akin. No? Sabi ko, kinakailangan ko may report ito sa Fox First. Fox ito No? Fox nakita, kasi nagbagsak ako ng lubid kanina doon sa ilalim Oo nga, lifeline. Nakita niyo agad, no? Gumano, no? Oo, lifeline. Tapos makita ko. Tapos
Pag sulpot ko, dito ako lumabas. Sabi ko, setup yata to Pero wala na, ginawa ko na, sinakyan ko na. Sabihin ko na rin, no? Hindi naman ako basta-basta amin na setup ako. Kahit na setup ako, no? Hindi naman ako basta-basta amin. Kahit na setup ako, hindi ko aaminin, no? Pag nilalapit yung mukha sa camera. Ang tawag doon, emphasis. Emphasis ba? Gusto mo, paglapit ko, tanggalin ko pa yung salamin ko. Pag may magagalit, may magagalit. Sige na, okay. Kawawa naman siya, no? Okay na, sige na. Sige, tapusin na natin to. May problema rito, wala naman sa schedule ko to Naghulog ako ng lubid Kahit sino nasa ilalim, papaakyatin ko Malay ko malyamas yung kakapit sa lubid na gano'n, no? Buti na lang, may masarap na piging sa ilalim. Tsaka hindi ako kinainan naman sanas ng host. Okay na, okay. Hindi na ganun kasama ang loob ko, katulad kagabi. Kagabi, kumakain mansanas, buong interview. First time ko rin gawin yan. Ang haba, halos pag 2 oras. No? Nakita ko nasa 1 hour, 46, 47 minutes Napaka-concern ng host sa guest. Nagpapa-extend sila pero wag na, kawawa naman. Sige. Sige, happy Easter Huwag nang babalik sa ilalim. Okay? Hindi na. Inaabangan na ako. Okay, sige. Maraming salamat. Si Mr. Ronald Llamas kasama natin ngayong gabi. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.